na sinapit ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez at ang tila walang katapusang pangbabatiko sa Vice President na si Sara Duterte dahil sa di umano'y pang-power tripping ng mga nasa pamahalaan. Particular na dito ang miyembro ng House of Representatives na si Joel Chua. Katapos tila nag-agaw buhay ang Chief of Staff ng Office of the Vice President at dinala ito sa St. Luke's Medical Center. At ang di makatarungang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez at tigil ang magiting na si Senador Bato de la Rosa at tila sinampal ng kahiyan ang ilang buayang mambabatas sa Kongreso. Buwelta pa niya. Okay na ba lang? Sir, anong purpose ng pagpunta niyo po rito? To show support to the BP and their Chief of Staff. Nakausap niyo na po? Nakausap ko na. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa'yo? Ano pong napag-usapan niyo, sir? Ano lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil? Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanino po? Si Laika. Kayo, sir, anong thoughts niya sa mga nangyayari niyo? Para sa akin, it's a very disappropriate? Very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities, a place for convicted criminals. I've been the Director General of Locor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na tinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals? It's very, very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga criminal ay ng mga convicted. That's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba ito ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? Ay, doon to. Wala pa kami punta kasi kagabi pa ako galing kong Bagyo. Natutulong ko sa Bagyo noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Baguio para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po ba kayo anything to help kung sakto ni Sara? Well, pag-aralan natin because we observe, even though we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede makialam sa trabaho nila, sila rin hindi pwede makialam sa trabaho namin. So, yan ang binabantayan natin. Pero ito nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kami di padala? Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na-file. So saan may say that this is unlawful? When you say unlawful, pag-aralan ko pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng TNT ngayon base na rin sa sinabi ni Vice President? Walang pulis naman yung sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan niya ng mga higher ups niya na pumunta kayo doon to provide security, huwag na natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order.
kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga polis niyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga polis. They are just following orders. Andyan man sila to secure everyone. Tigil ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta at tila sinampal rin ng katotohanan at kahiyan ang lahat ng ilang buayang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang pahayag, malapit na akong mapahiya, nahihiya na nga rin ako. Siguro nahalata ninyo, nakakahiya talaga. Hindi Yung apat nilang staff, they were cited for them. How would you describe that? Is that individually motivated or they justified inside for themselves? Lahat sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng ng office, ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President. Tigil ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta at tila sinampal rin ng katotohanan at kahiyan ang lahat ng ilang buayang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang pahayag, malapit na akong mapahiya, nahihiya na nga rin ako. Siguro nahalata ninyo, nakakahiya talaga. Hindi